Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Soto bumaliktad na. Nako, PBBM at Romualdez iniwan na. Yan mga kababayan, kumambyo na si Soto. Ayan po yung mga kababayan nating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin mga kabayan, eto po, no? Dahil po sa naging pahayag, no, ni Senator Ping Lacson na independent ang susunod na magiging Senate President, Senator Tito Soto, mayroon pong naging statement patungkol dyan mga kababayan. O, eto po. Sabi po dito, Independent Senate ipinangako Soto. Ginapang 13 senador. Nako mga kababayan, no? At least 13 senators. Our aim is to have an independent, credible, and transparent Senate. Yan. The 20th Congress of the Republic of the Philippines, mga kababayan. So, ito naman po si Tito Soto. Sabi po, the Senate should always be independent. So, hindi po pwedeng sabihin na yung majority ng Senado ay pro-administration. Kung ako ang leader, pro-people. Nako mga kababayan. Ang tanong, kung yung sinasabi mo, Tito Soto, na the Senate is always be independent, bakit si Senate President Jesus Cordero ay parang there is someone controlling. Ayan parang kino-command po si Senate President Tito Soto ng Malacanang. Yan po ang nakikita ng ating mga kababayan. So pag si Tito Soto daw ang maging Senate President, hindi siya pro-administration, hindi siya pro-opposition or opposition, kundi pro-people daw si Tito Soto, mga kababayan. Ang tanong, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Tito Soto? Alam niyo po, mga kababayan, at alam niyo po na naging Senate President na po itong si Tito Soto. At ano po ang nangyari? Kayo na po ang magsabi kung pro-people ba talaga si former Senate President Senator Tito Soto, mga kababayan. Diba? Kasi ngayon gusto niyong paniwalain ng taong bayan that the Senate President is for the people, not for the administration. No? Ewan ko lang Pero lahat po ng even nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, pag Senate President ka, mga kababayan, you are, kapag marami kang kaalyado dyan sa Senado, malamang kaalyado mo rin ang presidente. Di ba? Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, sana magkaroon ng twist, At maiba naman, mga kababayan. Independent ang gusto ng 13 senador na ito para maging Senate President. Sino kayang independent yan? Mayroon pang lumabas na isa, mga kababayan, isa pang gusto nilang pagpilian na maging Senate President. Si Erwin Tulfo. May nakita ko kanina Erwin Tulfo daw ang gustong maging Senate President. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Bukod kay Senator Marcoleta, si Erwin Tulfo ay lumalabas din. Okay. Ano po ang reaction ninyo dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong si Tambaluslos. Sabi po dito, kukuha tayo ng pondo sa 2026 budget para maiangat
ang 20 pesos per kilo na bigas. This kind of ayuda uplifts everyone. Talaga ba? Ito na lang ba, ayuda na lang ba talaga ang solusyon ninyo sa bawat problema ng taong bayan? Anong uplifts? Ha? May aangat ba ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino kung magkakaroon tayo ng ayuda? Ayuda sabi. Hindi to ayuda kasi binibili mo rin 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? Oh. Itong pagbili natin ng 20 pesos per kilo ng bigas, itinuturing pong ayuda ni Speaker Martin Romualdez. Pag sinabi nating ayuda mga kababayan, alams na. Unang-una pong pumapasok sa isip ko, korupsyon. Pag ayuda ang mini-mention, corruption yun di ba? Magbigay ka ng 1/4 of the total budget, mayroon ka pang 75%. Di ba? Ganun ba ang gusto nyo mangyari, mga kababayan? Yan ba ang klase ng pamumuno na mag-aangat sa bawat isang Pilipino? Dahil sa 20 pesos na kilo ng bigas, aangat daw, uplifts everyone. At itinuturing nilang ayuda. Nako naman, itong 20 pesos na kilo ng bigas. At take note, isasama na po siya sa 2026 national budget. Ganyan, mag-uusap na naman sila about budget. So malamang sa malamang, isisingit na naman po nila itong budget para po dito sa 20 pesos per kilo ng bigas. No? Kasi nahihirapan po sila ngayon kasi wala pong budget ang 20 pesos per kilo na bigas doon po sa 2025 national budget. Kaya ito, mambadiliin na naman po nila ang 2026 budget para maisingit ang budget ng 20 pesos per kilo ng bigas. Which is ayuda. Ayuda means corruption. Yan po ang ano natin bago na po ang kahulugan ng ayuda. Yan po ang kahulugan para sa akin, no? Ayuda is corruption. Ewan ko lang po sa inyo, do you agree sa sinasabi ko? If you agree sa sinasabi ko mga kabayan, i-comment nyo na lang po sa baba, alright? Eto, pasadaan din po natin ang balitang ito. Dahil ganito po ang klase ng pamumuno ni Tambaluslos. Ayon po dito kay Toby Chanko, pinipilit nilang ilabas yung mga project na for conditional release. Conditional release. Ganito po, no? Nagsimula ang problema ng administrasyong noong hindi nila sinunod ang budget ng Pangulo. Pinilit nilang ilabas yung mga project na for conditional release. Inisip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Nako mga kabayan, ano kaya itong conditional release na ito? Mayroon palang ganyan, no? May mga project pala na conditional release. Diba? Siguro ito yung pagpirma-pirma nila. Kapag hindi ka pumirma, the condition is to sign the impeachment. If you did not sign the impeachment, nako, hindi ka re-releasean. Ganun ba yun? Conditional release. Yan po ang klase ng pamumuno ni Romualdez, mga kabayan, dyan po sa House of Representatives. Ngayon lang po natin nalalaman dahil sinasabi at nilalabas po ni Representative Toby Chanko, mga kabayan. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga karbi natin. At eto pa, pasadahan din po natin itong si Erwin Tulfo. Sabi po dito, COMELEC under fire for sitting on. Inupuan lang ang disqualification case versus Erwin Tulfo. Ayon po dito, sa politiko, 28 minutes ago, a lawyer on Monday, May 19, ngayon po yan, accused the Commission on Election of sitting on the disqualification petition against Senator-elect Erwin Tulfo. So yan mga kabayan, kung maalala natin, meron talagang something kay Tulfo. Kasi nga po, di ba? Nung nasa DSWD pa ito, question po yung kanyang appointment bilang DSWD secretary, no? Kasi may something po sa kanyang pagkatao. Ngayon, kung doon nga mga kababayan na
natanggal siya dahil sa mayroon po siyang hindi po siya Pilipino doon, no? Papaano pong nakalusot sa COMELEC, no? Papaano pong pinayagan ng COMELEC na, 'di ba, tumakbo at nanalo pa? Oh. Bakit eto, open natin itong balitang ito, no? Subukan natin tingnan kung sino po yung yan, no? Sino po yung attorney na ito? Hanapin natin, ha. Ito. Sabi dito, pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw, tinulugan nyo lang. Lawyer Virgil Garcia. Oh, yan si Virgil Garcia. Uy, nakita ko pala yung video nito, hindi ko lang pinanood. Ito pala yun, mga kaubayan, no? Sa Facebook, kumakalat yan ngayon. Hindi ko lang napanood masyado, mga kawain, kasi biglang nawala. Sabi po dito, pinailan niya daw ng disqualification, hindi nyo ginalaw sa COMELEC, hindi ginalaw at tinulugan lang. Ayon po yan kaya Attorney Virgil Garcia. Nako, mga kabayan, ha? Ano po ang inyong opinion dito, mga kabayan? Dito po sa may disqualification pala itong si Tulfo. Bakit hindi inasikaso ng COMELEC? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Pasadahan din. Eto, disqualification din, eh. Pero inasikaso ng COMELEC. Pagdating po dito kay Erwin Tulfo, bakit hindi nila inasikaso? Eto, basahin natin to. Mula po sa Abante, no? Proklamasyon ng Duterte Youth Party List Group, hinarang. Formal na inihain ni Rena Beatriz Magtalas, Abigail Alili Tan, Rihanna Ponsalan and Aunel Rus Angkus ang petisyon ng Commission on Election, COMELEC. Noong May 15 para ipatigil ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List. Giit nila, hindi parehistrado ang grupo batay mismo sa talaan ng COMELEC, kaya't hindi ito dapat pinayagang tumakbo. Sa kabila nito, nakakuha ito ng nanalo po ang Duterte Youth, mga kabayan, pero hindi daw ito rehistrado sa COMELEC. Aba, sino pala ang sisisihin nyo? Yung Duterte Youth, nung nakaraang pang di ba? Nanalo rin ito, eh. Pero bakit ngayon? Ba? Ibig sabihin, nasaan ang problema? Sinasabi nyo, nakita nyo mismo sa talaan ng COMELEC na hindi po sila rehistrado. Ngayon, bakit sila pinayagan ng COMELEC kung hindi sila rehistrado? Hindi nyo ba yun naisip kayong mga nagpipetisyon? Ba? Bakit sila pinayagan ng COMELEC kung hindi sila registered? Ibig nyo bang sabihin, mayroon ang COMELEC yan, ang pulisiya nila ay mismong sila ang lumabag sa kanilang pulisiya? Di ba? Ibig sabihin, COMELEC Chairman Garcia is a dysfunctional chairman kasi hindi niya binubusisi ang mga party list, mga kaubayan. Di ba? Or mali lang itong mga nagpipetisyon, or mali lang itong mga nagpipetisyon na hinaharang nila yung proklamasyon ng Duterte Youth. Ano sa palagay niyo, mga kabayan? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Sila ba? Or yung COMELEC? No? Pero nakita na nila sa COMELEC, sa listahan ng COMELEC, na wala ang Duterte Youth sa registration. Nako po. Dapat pag-usapan yan habang maaga pa. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At ito pa. Last po natin pag-uusapan about naman po ito kay Senator Lito Lapid. Ito, dito ka matatawa, no? Sabi po dito, English, sabi po ni Lito Lapid, you can expect that in my fourth term, pang-apat na term na pala ito. Ibig sabihin, 3 times 6, 18. 18 years na po siyang naging senador. Wala man lang tayong naririnig ni isang hanihyo
from the Senate galing sa kanya. Di ba? O, sabi niya po, you can expect that in my fourth term, I will do everything I can and work harder. Nako po. Work harder. Nagbo-work pala ito. So meaning, magsasalita ka na ngayon sa Senado or dito sa pang-apat na term mo, mas matahimik pa ang buhay ni Senator Senator Lapid bilang isang mambabatas. No? Mas magiging tahimik pa, no? Ang buhay ni Senator Lapid kasi work harder eh. Ang nakita natin noon, wala tayong naririnig. Mas malamang ngayon, mas wala tayong maririnig galing sa kanya. Not unless if yung sinasabi niyang work harder, kung magsasalita na siya dyan po sa Senado, makikita natin mga kababayan kung ano po itong sinasabi niya na I will do everything I can and work harder dito po sa pang-apat na termino ni Lito Lapid. Nako po. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang mukhang sadyang ang isa-isa nang naglaglagan na tila kumalas at naglalabasan na magsalita ang nasa Senado at ilang mga bagong senador ngayon para di umano'y ilantad ang buong katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos manalo bilang bagong senador ang dating Senate President ng mataas na kapunungan na si Tito Soto III, tila may ibinunyag sa publiko na tila siyang sumapol ng katotohanan at kahiyan sa gobyernong Ngagba na dapat malaman ng taong bayan na siyang tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila sinisisi ngayon ng campaign manager ng Bagong Pilipinas ni Marcos Jr. na si Congressman Chanco ang naging impeachment case sa Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte dahil ito raw ang pinagmulan at ang nagpatalo sa ilang mga miyembro ng Bagong Pilipinas Alyansa senatorial slate ni Marcos Jr. Kaya naman buong mundo malaki at halos tinangalain ng mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte. At makikita naman talaga natin mga kababayan mula mismo sa mga news na lumalabas online. Isa na So yan mga kababayan, naglalaglagan na nga itong mga alyansa, no? Even their campaign manager nakikisali na rin sa mga mga issues, di ba? Mga issues na mga kinaharap ng alyansa. Naglalaglagan na po sila ngayon. Ang tanong, bakit? Baka hindi na nila nagugustuhan yung isa't isa, no? Kaya ito ngayon, naglalaglagan na bawat isa sa kanila may sinasabi, no? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa malaan bayan ko